Cuadro Alas Casimero may mensahe para kay The Monster na Oye Inoue bago mangyari ang laban ngayong December 27. Sabi ni Casimero, hindi raw si Inoue ang pinakamalakas at hindi raw siya ang number 1. Nagmukhang malakas lang daw si Inoue dahil pili ang mga kalaban niya. Ang tunay na malakas daw mga boss, itong si Cuadro Alas. Hindi naman ikaw yung pinakamalakas or number 1 eh. Alam mo kung sinong malakas? Kalaban ni Inoue ngayong December 27 si David Picasso. Number 2 ito sa WBC. Ibig sabihin mataas ang ranking ni Picasso. Number 1 si Nakatani at number 3 si Marlon Tapales. Mangyayari ang laban ni Inoue sa Saudi Arabia. Kaya nandoon na si Inoue para sa kanyang recovery. Ayon sa post ni Inoue na hindi naman daw problema ang adjustment dahil sanay na ang katawan niya. Ito ang unang laban ni Inoue sa Saudi Arabia kaya gusto niya magpakita ng impresibong panalo. Samantala si Cuadro Alas Casimero dumating na rin sa Japan. Hindi ko alam kung bakit hindi binabalita ito ng mainstream media. Base sa sinabi ni Casimero na pinipili daw ni Inoue ang kalaban niya. Pero kung titignan lahat ng kalaban niya mga boss, top contender. Yung pinapangarap ni Casimero na si Luis Nery, binaklas na ni Inoue yun. Nakalaban na rin ni Inoue si Stephen Fulton. So lahat ng malalakas ngayon sa super bantamweight o mga top contender, binaklas na lahat ni Inoue. Sa madaling sabi mga boss, wala nang pagpipilian si Inoue dahil top contender na ang kalaban niya. Kung sasabihin sana nating pinipili ni Inoue, dapat yung mga nasa top 10 o kaya wala sa rankings. Katulad sa kalaban ngayon ni Cuadro Alas ngayong December 27, wala sa rankings yung kalaban niya. Ganito dapat yung mga kalaban na pipiliin ni Inoue kung may hina ang gusto niyang labanan. Pero hindi mga boss, puro top contender ang kalaban ni Inoue. Siguro wala lang talagang kasabayan si Inoue na malakas sa super bantamweight. Si Casimero sana ang pwede niyang kasabayan dyan sa super bantam kaso mababang rankings ni Casimero. Sa ngayon laglag na rin si Casimero sa rankings. Kaya sa mundo ng boxing mga boss, kahit sobrang lakas mo, kung hindi ka makaangat sa rankings, hindi ka talaga bibigyan ng big fight. Kaya napaka-importante ang rankings. Yan ang inahabol ng mga boksingero, kailangan umangat para madaling mapansin ng mga matchmaker at madaling ipalaban sa mga champion. Kaya bang na lang natin laban ni Cuadro Alas ngayong December 27. Kasabayan niya ang laban ni Kenneth Lover. Parehas silang undercard sa alaga ni Sean Gibbons. Sa iba pang balita, Deontay Wilder mukhang gusto ikas ang laban kontra Andy Ruiz. Sabi ni Deontay Wilder marami pa siyang laban na gustong gawin ngayong 2026. Gusto rin makalaban ni Wilder si Anthony Joshua, Alexander Usyk at si Andy Ruiz. Yan ang tatlong malalaking pangalan na punteriya ni Deontay Wilder. Okay mga boss, abang na lang natin yung mga paparting na laban at kung gusto nating tumaya at maglaro, pwede rin tayaan yung mga manok natin.